Hello mga ka-DIY, so welcome back sa YouTube channel natin. Bali, meron lang akong i-share sa inyo mga ka-DIY, no? Maraming nagtatanong sa atin kung paano daw gawin yung ganitong klase ng bench na power supply, no? So ito mga ka-DIY ay ginawa lang natin, no? Pero yung mga parts nito ay nabili rin natin sa online, like Shopee or Lazada. So meron tayong dalawang online dyan mga ka-DIY, like Shopee or Lazada. So nabili din natin ito mga ka-DIY at tayo na lang nag-assemble. So may mga subscriber kasi tayong nagre-request kung paano daw gawin yung ganitong klase ng tool. Kasi malaki talaga ang tulong nito mga ka-DIY, no? Bago natin ibigay sa inyo lahat ng specs ay ito isa-isahin lang muna natin. So ano ba ang tulong nito mga ka-DIY, no? Ang ganitong klase ng tool ay pwede gamitin sa ating mga short killer. Ang short killer natin ay kapag may mga short sa board, so pwede niyang matrace, no? Gamit yung ganitong klase ng bench na power supply. At pwede siyang gamitin na bench power supply at short killer. Pwede din siyang pangtanim ng mga supply, pwede din siyang pang-testing. So madali kayo sa pagre-repair. So madali itong makapag-repair ng madali nyo makita yung sira. At the same time mga ka-DIY, pwede din siyang gamitin as a charger. At marami pang iba mga ka-DIY, no? Like charger ng mga battery at charger ng ating mga phone kung gustong i-upgrade ito. So marami pa itong mga ka-DIY, no, na pwedeng ilagay dito sa loob. Kaya kung napapansin nyo, may bakante sa loob, kaya ready yan sa upgrade, no? So mayroon pa tayong isang ilalagay dito sa bandang itaas para sa upgrade. Ito lang muna kasi yung natin, no, na tool na ginagamit sa pagtanim ng mga supply. So napapansin niyo naman every time na mag-upload ako ng mga video patungkol sa mga repair, so nakikita niyo itong ganitong klase ng tool. Ngayon mga ka-DIY, i-share ko sa inyo kung paano ba yung mga materyales sa loob na ginamit natin at ano ba yung mga parts na binili natin para makagawa tayo ng ganitong klase ng bench power supply or short killer. Although may mga nabibili naman mga ka-DIY na mga ganitong klase, na mga magagandang klase na rin, like dyan sa picture. So ipop up ko na lang ibang klase, no? At hindi na kayo pwedeng gumawa ng ganito. Pwede naman kayong bumili ng bago, no? Or mas maganda ditong klase, no? Pwede naman kayong mag-DIY, kagaya nito, DIY, pwede naman. At pwede namang i-upgrade yung ganito. At pwede din kayong mga ka-DIY na bumili na lang ng kagaya nyan, na ready-made na, or hindi na kayo magpapakahirap pang gumawa ng ganito. Ayan, so sobrang talaga mga ka-DIY, no, na nakagawa tayo ng ganito dahil nga mahilig tayo magbuting-ting, no? Hindi lang tayo bili ng bilit, so gumagawa din tayo ng yung pang personal natin na tool, no? Iba pa rin yung na-appreciate natin na tayo yung gumawa kaya kumpara sa binili natin. Although maganda yung binili kasi nga presentable at maganda tingnan, at ito naman ay galing ito sa ating isip, no? Galing ito sa ating malikhaing utak, no? Kung ano yung naisipan natin, so gumagawa tayo ng mga paraan. So minsan ay nakikita natin yung isang teknisyan na gumagawa ng mga bagay ng mga tool na tayo ay na-impress, no? Kung bakit sila may mga tool na mga ganito, ganyan. So gawa yun mga ka-DIY ng imahinasyon, no? Or pag-develop ng skill sa isang technician, no? Na-develop siya gawa ng mga DIY or mga gawa ng mga ganito, no? So yan mga ka-DIY, no, bubuksan natin at papakita natin sa inyo kung anong laman sa loob nito. Ito kasi mga ka-DIY ay sample lang muna. Yan, ganito. Meron ditong meron siyang anti-short. Yan. Kung napapansin so na nag-iilaw siya, short circuit yan. Ibig sabihin may short sa board or yan. Makikita nyo, pag dinikit natin to, meron siyang nakalagay na CC doon, no? CC or short circuit, no? Yan, no? Meron siyang anti-short o short circuit protection, no? Yan. Kahit ikitin natin ay hindi nasisira yung tool natin na ganito, no? Hindi siya nasisira. So kung tagalan talaga natin to, maaaring masira yun o masunog yung ating wire or masunog yung mga terminal, no, pag tagalan natin ng husto. So sa ganito ay okay din naman, no? Hindi naman siya nasisira dahil meron siyang short circuit protection yung ganitong klase ng DIY tool. Ang gagawin natin ngayon ay bubuksan natin at ipapakita natin sa inyo kung ano ba yung mga setup sa loob at ano yung mga parts na nilagay natin, no? Although wala naman ganong parts. Sa likuran ay medyo luma na rin at medyo kinakalawang. Patayin na lang natin, no?
Pwede namang ganitong type, disassemble, or pwede namang direkta na lang yung pinaka AC cord natin, no? Diretso na lang dyan. So ito kasi ay nilagyan pa natin ng ganito, so mas mainam na putulin na lang to, tapos i-inject na lang yung 220 volts dyan na supply natin sa AC. Pwede din naman yon. So nasa sa inyo na yan mga ka-DIY ko pag ginawa yung ganitong klase ng tool. Buksan natin. Buksan natin lahat para makita sa loob. Yan, kung napapansin nyo ay nabuksan na natin, no? At nawasak na natin yung katawan ng short killer or Benz power supply natin. Yan yung laman sa loob. Medyo na, nakalawang na yung Ang ginamit ko pala mga ka-DIY na acrylic ay sa mga TV mga ka-DIY, no? Yung mga flat screen ng mga TV na makakapal yung acrylic. So hindi na ako bumili ng acrylic kasi yung ginamit ko ng acrylic dito ay yung sa mga flat screen TV na mga maliliit, ito yung mga 24 inches na may makakapal na ganito. So yan, ito yung sa loob. Yan. Buksan natin. Meron pa yung plates, kung mapapansin nyo. Ayan. Meron pa siyang plate sa harapan. Tingnan natin. Tanggalin natin yung terminal ng ating positive at negative. Ito ay positive negative na output, no? Ito na yung nilalagyan natin ng test probe, no? So tanggalin natin yung wiring para makita nyo ng dito ay nilakihan ko lang yung wire sa output para kapag ginamit natin siya, pag sinout natin ay hindi uminit yung wire, kaya medyo malaki itong terminal na to, no? Yan. So linisan ko lang muna mga ka-DIY. Okay, tatanggalin natin yung mga wiring para ipakita natin isa-isa kung paano siya i-wiring, ano yung dapat gawin, paano siya i-assemble, no? Tatanggalin natin yung mga wiring muna. Okay. Tanggalin natin yung mga wiring. Diyan ka lang. Tanggalin ito yung wire. Kaso hindi matanggal. Dahil nakahinang na, no? Okay, so yan.
Tanggalin natin to. Tanggalin din natin mga ka-DIY, no, ito. Ang wiring, no, sa loob, yan, no. Nilagay kong wiring dyan at tanggalin na lang natin yan. Ito. Para dito na lang tayo sa itaas maglalagay. Para makita nyo kung paano i-set up. Okay. Una-una mga ka-DIY, ang tawag pala nga dito mga ka-DIY ay isang DC-DC back converter, no? DC to DC back converter. So, boost converter or back converter. So, pwede siyang itaas ang voltahe at pwede rin ibaba. So, boost converter ay itataas at back converter naman ay pababa. Ibig sabihin, pwedeng taasan ng voltahe at pwedeng babaan naman ang voltahe natin na kakailanganin ng ating circuit pag tayo ay magto-trouble, no? So ayan mga ka-DIY, bali pagka binili nyo ito ay naka-disassemble pa ito. So kayo na lang mag-assemble, no? Bali ganito yung itsura kapag na-assemble na siya. Dahil meron pa yang mga ano dito, sticker na nakalagay na kulay brown na sticker. Bago nyo ilagay, itanggalan nyo muna yung sticker, no? Bago nyo ilagay yung pinaka-plate nito sa itaas. Ingatan nyo lang na wag mahulog ang portion ng mga pindutan, gaya nito. Yan, natatanggal yan ng mga portion na pindutan ito. Yan. Diba? So, dito mga ka-DIY sa harapan, ay meron tayong nakikita dito na ito. Meron tayong nakikita ang ano. Yan, char. Ibig sabihin ng char ay charging, no? Charging. At ito naman ang indicator ay full charge. Yan. Charging naman pag umilaw to. Full charge naman pag umilaw naman to. At ibig sabihin ng CC ay short circuit, no? Short circuit. At ibig sabihin naman ng on ay siyempre naka-on yung ating LCD panel ng ating DC-DC back converter, no? So meron na rin ang version nito na mas maganda gamitin, yung meron ng pitan dito. So hindi nyo na kailangan pang i-press yung mga button. Meron siyang yung upgrade na ganito. So pihit na lang, no? Pinipihit na lang. Mas mainam yun. Ito papakita natin nyo sa itaas. So nakita nyo yan yung mga upgraded nga labas na yun, no? Ito pa kasi yung mga button type pa. So meron ng may mga mas upgrade na ganitong klase ng DC-DC back converter yan. Si ilalim naman ay ganito. Okay? So yung aluminum, pag bumili kayo ng bago na ganito, meron yung aluminum na ganito. So ididikit nyo dito, no? Kasi pag binili nyo yan, hindi pa nakadikit yung ating aluminum, yung pinaka heatsink. So ang tawag dito ay DC-DC back or boost converter. So nasa around 300 plus ata ito, 270 to 500, no, ang ganito. So ngayon sa price ngayon ay nasa ano na lang to, nasa 300 plus, no, 300 pesos or mahigit pa, no. Ito naman ang kailangan natin yung isa pa, itong switching mode, switching power supply, no. Power supply ito mga ka-DIY, no. Ayan, maliit lang ito. Ang spec nga mabili nyo kapag binili nyo yung ganon, yung DC-DC back converter, ang ipapares nyong power supply ay ito. Bale, switching power supply na 24 volts, no? Napapansin nyo, 24, ibig sabihin yan ay 24 volts. So, yan yung bibili nyo kasi pwede namang taasan yung 24 volts gamit yung ating trimmer. Yan, may trimmer yan dito, pwede namang i-step up yan yung voltahe ng 24 volts. Ibig sabihin ng 24 na to, ito yung output ng power supply 24 volts. Kaya meron siyang trimmer dito ay pwede pa siyang itaas or pwede ibaba, no? Yung voltahe natin. Mamaya i-demo natin. Okay, so yan, no? Bali, output is DC 24 volts at 5 ampere. Ito yung specs na bibili nyo, 24 volts na 5 ampere na switch na power supply, no? Switching power supply or power supply, no? Yan. Huwag nyo kalimutan, 24 volts at 5 ampere, no? So dito mga ka-DIY, ito lang naman yung kailangan natin. At yung banana socket, no? Ganito, positive at saka negative ng ating banana socket. Ito, terminal. Yung dito tinilagay. Ganito. Yan.
ito ay indicator ko lang naman, kahit wala naman ito mga ka-DIY, okay lang, no? Indicator ko lang naman to. Pero pwede nyo lagyan, pwedeng hindi kasi ang output nito is 24 volts, no? Pwedeng ilagay dito sa 24 kung mayroong lumalabas na supply, kaya nilagyan ko lang ng ilaw. Pwede rin namang wala ito. So kahit wala yan, okay lang naman yan mga ka-DIY. At dito sa banana type natin, yan, terminal o banana socket, kailangan nyo ng may polarity, no, na positive at saka negative para sa paggamit ng test prod ay hindi kayo malito kung saan ang positive, saan ang negative, para mas mainam na may color coding. Yan, ito yan, no. Meron naman siyang ano dito, nut para ilock kung sakaling magbubutas kayo, no, ng mga plastic kagaya nito. Yan, no. Okay, pwede naman tanggalin tong itaas. Yan, para makapaglagay ko ng ano. Meron din isang male, no, male na banana socket na pwede rito. Dito i-inject sa itaas, pwede rin. Pwede rin tanggalin to at lagyan nyo ng test prod, no, gaya nito. Yan, makapag-tester kayo, no. So magagamit kayo ng tester o test prod. At sakto-sakto lang, oh. Yan, yung mga ibang ano klase na ganito, so hindi kasya rito, no. So yung gagaya ng mga ibang unit, so hindi kasya rito yung mga plastic yung dito sa loob, kasi yung ibang test prod ay plastic yung sa loob, tapos doon banda yung baka sa loob. So meron kasing mga ganito na yung mga universal, yung mga mumurahin ng mga test prod, so meron siyang metal dito sa banda itaas, na yung iba kasi sa Unity ay plastic at yung metal na sa loob. Yung ganito klase maganda para pag salpak ng ganon ay mabilis na lang, no. Yan, talagang kapit na kapit yung ano, smooth lang yung paglagay. So kailangan natin ng red at saka black nito ng banana socket, no. Yan, okay, so dalawa. Yan, so meron naman siyang terminal na lagayan ng wire. So yan lang yung mga kailangan natin, no. DC-DC back converter, 24 volts na power supply, at dalawang black and red, at syempre yung wiring natin, no, na gagamitin. So ngayon i-demo ko sa inyo mga ka-DIY, no. So ganito ang umpisaan nating i-install. Okay, dito sa power supply natin mga ka-DIY na 24 volts ay step up ulit natin to, no, para maging 28 volts or 29 volts or 30 volts. So kung anong kaya ng trimmer na to ay pwede na nating i-step up yan. So kapag bumili kayo na ito ng ano 24 volts at bumili kayo ng ano na sa around 30, so 24 volts na lang kasi pwede namang i-step up yung voltahe nito. Ang gagawin natin ay lalagyan natin ng AC input, no, yung cord o power, o para magkaroon ng power yung ating power supply. Nandito kasi yung ating pattern, no, na nakalagay nyo, no? Line, neutral, ground at saka negative voltage at positive voltage. So lagyan natin ng tagging to kasi hindi makita dito sa ating camera. Line, neutral, ground, negative, positive volts at positive. Ito yung itsura niyan mga ka-DIY. Sa ibang power supply naman mga ka-DIY ay nakalagay nito, merong sticker, no. Ito yung line 1, ito yung in natin, no. Line at saka neutral, yung lalagyan natin dyan ng AC cord natin o AC input. Itong negative B o dalawang negative B at saka dalawang positive, yan pwede natin gamitin yung isang positive, isang negative, no, kahit saan nandyan sa dalawa. Itong dalawang to ay negative to, kahit saan dito sa dalawang gamitin natin para sa negative pwede. Dito naman sa dalawang B positive ay pwede natin gamitin yan kahit saan nandyan mga ka-DIY, no. Kaya pwede gamitin yung ganitong power supply na pwede ding dalawang ganito, no, dalawang ilalagay natin, dalawang design, isa dito at saka isa dito. Pwede kayo bumili ng dalawa nito para dalawa sila, no, para dalawa yung ano supply na gagamitin nyo. Bawang kailangan nyo ng 24 at kailangan nyo ng 5 volts, so kailangan nyo ng dalawang supply, no. Ito kapag meron kayong dalawang ganito ay hindi nyo na kailangan pa ng dalawang power supply na ganito. Kailangan nyo lang ng dalawang DC-DC back converter para magkaroon kayo na ng dalawang supply. Okay, so pa-install natin sa line at saka neutral sa AC cord natin ay ilalagay lang natin dito, no,
sa AC input para magkaroon ng supply yung ating power supply. Yung ating pinaka switch mode power supply, no? Ngayon ay na-input na natin. Isasaksak natin to sa pinaka 220 volts natin, no? Lagay natin dito sa 20 volts. Saksak natin at nagkaroon na siya ng green indicator dito. Ngayon ay kung napapansin nyo, susukatan natin yan ng tester para alam nyo na 24 volts rated din yung nabili nyo, no? Ngayon ay meron tayong voltage na sa output, no? So dito, ito negative, ito positive. Yan. Meron tayong nakuha na 22 volts. Yan, 24, 23. So malapit yan na sa 24 volts. Yan. Pwede naman dito yung negative. Kahit saan lang dyan mga ka-DIY, no? Yan. Ito kahit saan lang itong positive na to. Dito sa dalawa ay pwedeng gamitin. Yan. Basta yung dalawang huli ay positive. Yung dalawang naman ay negative. Sa positive naman kahit saan lang dito kumuha sa dalawang huli. Sa negative naman kahit saan dito sa dalawa yung ilalagay natin. Ngayon ay step up natin yan para tumaas ang voltahe ng output, no? Yan. Bale, ikutin natin yung pinaka trimmer nito, no? Ito, yung trimmer sa hulihan ay ikutin natin yan. Yan, ito. Ito siya. Ikutin natin ng pakanan, no? Pakanan, okay? Or clockwise. So ikutin natin gamit tayo ng maliit na flat screwdriver kagaya nito. Gumamit kayo ng flat screwdriver para may adjust ang voltahe or may step up natin yung pinaka voltahe. Okay? So ikutin natin to, trimmer. So yun, tumataas 25, 27. So yun. Umabot siya na 27 volts, no? So kaya pa yang i-step up ng ating back converter, no? Kaya pa yang i-step up hanggang 30 volts ito. Kaya niya pang itaas yan ng ating DC-DC back converter. Tutulungan niya ng DC-DC back converter para maiangat pang voltaheng ito. Okay? So meron na yung 27 volts. 27 dito sa kabila. 27 din. Okay? Ang next na gagawin natin ay bubunutin muna natin to para ma-install natin yung wiring. So ito yung pinaka-output natin, no? Lalagyan natin ng wire. Ito yung gagamitin nating wiring para sa output. At mamaya mga ka-DIY, testing natin to sa circuit, yung kaya niyang pagganahin ng ating DC-DC back converter para magkaroon din kayo ng idea kung paano talaga ito gamitin, no? So hindi lang ito ginawa para display at ginawa natin ito para gamitin, no? So yun. Bali naglagay ako ng positive at negative na wire para makita nyo yung positive at negative ng wiring. So dito ay naka-install na yung positive at saka negative ng ating wiring. Next ay yung DC-DC back converter natin. Ito, tinanggalan ko muna ng takip para makita nyo, no? Yan. Bali nakalagay naman dito sa instruction kung saan yung positive in at saka yung in natin at saka out natin, no? So dito ay nakalagay sa sa pinakaunang pindutan ay in and out. At dito naman ay on and off. So on and off at saka in and out, no? Yung pag pinindot natin yung una button ay makita natin yung in at saka out dito. At yung on and off, ito naman yung patayan natin. Ito naman yung adjustan natin, yung dalawang button sa huli. Ito naman yung step up voltage. At ito naman sa baba ay ang down voltage, no? Step down voltage. So plus at saka minus nakalagay dito sa ulian, plus at saka minus. Okay, dito naman yung adjust natin ay wag nyo nang galawin to.
Ang gagawin nyo na lang ay ipapasok yung wiring galing dito sa ating power supply, ay susuplayan natin to para magkaroon siya ng power. So dito natin ilalagay sa in. Nakalagay nyo naman dito in negative or at saka in positive. So dito natin ilalagay sa ilalim, no? Kaya nakahinangin dito sa ilalim, diyan natin nilagay. Ayan. Pwede naman dito sa may screw na. O ito screw nyo na lang. Yan, basta yung in negative at in positive. Ito naman yung out positive at saka out negative. Okay? Dito muna tayo sa in. I-input natin yung supply na nanggaling dito sa ating power supply. I-input natin dito sa ating DC-DC back converter dito sa in. Okay? Sa in positive tayo. Lalagay natin. So nasa sa inyo na yan kung lagyan nyo ng switch mga ka-DIY, no? So dito ay saan muna natin yung mga screw. Pwede naman itong hinangin sa ibaba, pwede sa itaas, no? Sa itaas ay naka-screw lang, ay yung sa ibaba naman ay pwedeng hinangin. Siyempre kapag natapos natin itong i-set up ay gagamitin talaga natin ito mamaya para ituro naman kung paano siya gamitin at ano yung mga function nito. Ngayon ay na-install na natin yung input sa positive in at saka negative. Okay? So sana hindi sila magdikit para hindi ma-short, hindi masira yung ating power supply. Ngayon naman ay sa output naman tayo gagamit tayo ng banana positive at saka banana negative, no? Banana negative socket, no? So hinangin ko lang muna dito para makita nyo na wala siyang ano, kung wala talagang nakalagay na body sa kanya. So lahat ay naka-wiring lang sa labas. Okay, so lagyan natin ng ano, soldering lead. Okay, pwede naman siyang gamitin pang ipit eh. Ito. Okay, dito tayo sa negative output. Sa out na tayo, negative. At positive out. Okay, tapos na natin i-wiring. So ganito lang yan ang pinaka-wiring niya. Yan. Yan. Kayo na lang gumawa ng pinaka-case niya o pinaka-kaha niya, no? Oh, ganun lang. At lalagyan natin ng test prod, no? Para makita nyo. Okay. Lagyan natin ng test prod. Yan. Dito. O, yun. So, meron na kayong DC-DC back converter, no? Lagyan natin ng ano, cover to. So, ayan mga ka-DIY, bali dito na tayo sa part ng application, no? So, natapos na nating install. Dito. Dito na tayo sa part ng ano, application. So, ang paggamit ng ating DC-DC back converter ay meron siyang application na tinatawag, no? Alamin niyo muna yung application o yung dapat na i-supply bago siya gamitin ang ating DC-DC back converter o yung ating short killer power supply. So yan. So lahat ng gagamitan nito ay meron siyang application. Okay, so meron tayong sample dito para sa application, no?
So naganda tayo dito ng isang power supply na maliit lang. Kagaya ito, malaki man o maliit ay parehas lang. Power supply is or SMPS power supply switch mode. At saka isang motorized na 12 volts. 12 volts application ito ng 12 volts natin na motor. At the same time ay meron din tayong Bluetooth speaker para ma-test natin kung may power o wala gamit yung ating short killer. At the same time ay meron din tayong board ng TV para ma-confirm natin kung may power o wala. At meron din tayong board ng aircon. Okay, so ang requirement, ang bawat isa nito ay meron tayong requirement. Ito naman ay 3.7 volts na 18650 lithium battery. Yan, pwede din siyang gawing charger. So yan yung mga parts na isishare natin sa inyo. At meron din tayong 24 volts na itong requirement nito ay 24 volts DC. So ito yung requirement niya. So titingnan natin kung buo pa o hindi. So malalaman natin yan dahil dito sa ating ginawang short killer o DIY power supply bins. Saksak natin. So dito mga ka-DIY ay kung napapansin nyo ay meron na yung power. At isiset muna natin. So dito na portion sa bandang itaas ay ito yung in. Pag pinindot natin to, lalabas dito yung 26 volts. So ibig sabihin ay umangat lang ng 26 volts yung ating power supply dito. Gamit yung trimmer. So naging 26 volts siya sa input. Galing dito, punta rito ay 26 volts yung input natin. At pagdating naman sa out ay i-press natin ng isa pa sa bandang itaas. Nakalagay naman dito in. Pag na-press natin sunod, ang lumalabas ay out. Ibig sabihin ay wala pa siyang out voltage dito sa output Ang gagawin natin para magkaroon siya ng out ay press natin itong on and off itong sa ilalim. Pag pinindot natin to sa ilalim ay lalabas yung 12. So ayan, so itaas natin itong 12 na to. Pwede na natin i-off. So wala na siya, nag-off na yung ating indicator. Pag naka-on naman ay makikita natin nag-on siya yan sa ilalim, nag-on. Ibig sabihin ay meron siyang out na 12. Sa in ay 26 at sa output ay 12 volts. Ngayon ay babaguhin natin dahil sa requirement Ang requirement ng ganitong fan ay 24 volts. Kung napapansin natin, testing natin dito sa 24 volts. Ang DC 24, ibig sabihin ang requirement nito ay 12. Testing natin. I-adjust natin to sa bandang plus at saka minus. Dito tayo sa plus dito. Adjust natin na at least 24 volts. So maganda yung isang version na ito pinipiit lang sana yung isang version ng ganito. So 24 volts na yung ating requirement. Ang application ng ganito ay DC lang mga ka-DIY so hindi pwede itong i-apply sa AC. Sa DC lang dapat ito i-apply So yan. At itusok natin sa polarity. Ang ganitong klase ng tool ay may polarity may positive at saka negative. So dapat ay yung test prod natin tama yung pagka-connection dito sa ating positive at saka negative ng ating test prod Kaya may polarity yan dahil meron siyang polarity or positive at saka negative. So bawal magbaliktad. Ang tendency nito kapag bumaliktad, masusunog yung ina-applyan nyo. Pag mabaliktad siya, pwedeng masunog yung ina-applyan. Pero yung ating tool ay hindi yan masusunog So dito ay applyan natin ng voltage. Ang pula ay positive, ang negative naman ay may halong itim. Yan. So napapansin nyo ay okay naman yung fan. So ganito lang kadali mag-test Pag na-short naman natin to kung sakali. Yan. So hindi naman siya masisira yung ating back converter Yan. Kung napapansin nyo, kumikislap na sobrang lakas Yan. Tapos kapag in-apply naman natin ay buhay ang voltahe niyan. Yan ang kagandahan kapag meron tayong short killer. Okay? So okay naman siya. Next, ang requirement natin dito ay 12 volts. Ibaba natin ng 12. Press lang natin sa ilalim ng long press para maibaba. So ang requirement ng motor na ganito ay 12 volts
Depende sa application kasi agap ang paggamit ng ating beans na power supply, no, o short killer. At dito ay meron tayong 11 volts. Itaas natin kahit mga 13 volts, okay lang yan. Pwede naman kayong tumaas ng 1 volts, no, sa application. Yan, 12 volts. Bukan natin dito sa terminal 1 at saka terminal 2. So yan. Okay. Pagka binaliktad naman natin yung test prod natin, ay magkakaroon ng baliktad na ikot pagka mga motorized. Okay, baliktad yung ikot niya dahil sa polarity ng positive at negative, no? So okay pa ito. Next ay yung power supply natin. Yung requirement ng ganitong klaseng power supply ay to 20 volts in at saka 12 volts out. So kung medyo malaki ito ay mas maganda pang testing, no? Medyo malaki power supply. Ang requirement nito ay 12 volts out. So kung may problema yung ating primary, malalaman natin dahil dito, no? Injikan natin ang voltahe ng secondary. Ito yung primary natin at ito naman yung secondary out ng output ng 12. So ang requirement nito capacitor ay 12 dahil ang out nito ay 12 volts. So ang requirement ay 12. Kaya dito 12 yung requirement natin. At itusok natin sa positive at saka negative ng filter capacitor. Yung may guhit na yan ay negative at yung purong black naman or purong blue ay positive. So dito sa ilalim, kung napapansin natin, sundan lang natin dito. Ito yung negative dahil yan negative. Yan. Dito tayo tusok sa capacitor at saka input natin yung positive. So malalaman natin na buhay yung ating secondary, no? Yan. So nag-restore yung ating capacitor ng voltahe kaya tuloy-tuloy yung pag-ilaw ng ating power supply ko. So kung medyo malaki ito ay pwede natin i-convert sa 4 wires ang primary para magkaroon tayo ng secondary out, no? Gamitan natin ang 4 wires kung sira. So itong kalimitang nasisira sa ating mga power supply, no, yung PWM. Okay, so dito naman tayo mga ka-DIY sa Bluetooth speaker. Dito pala. Ito para magkaroon ng buhay yung ating LED TV. Ito ay board ng TV mga ka-DIY, no. Ang requirement ng secondary niyan, ang secondary na ito, ang requirement ay 12 volts para mabuhay yung operating system natin, no, dito na sa secondary. Bale, ito yung primary natin. Ito may guhit. Ito naman yung secondary out natin, no? Papunta dito, papunta sa system, papunta sa ating mga regulator. So ang requirement yan ay 12. So dito para mabuhay lang yung ano. Pero yung AC supply natin ay hindi pa on. Ito ay para malaman natin kung magkakaroon ng supply kapag in-applyan natin yung board, no? So nasa 12 volts pa rin tayo ngayon. 12 volts pa rin kasi ang requirement ng LED TV na secondary ay 12. I-ground na natin dito sa katawan. Yan, sa ground. At itusok natin sa secondary ng diode dito. Dito, manda. Yan, yan dito. Ito mga ka-DIY, no, yung diode natin. Dito apply, itusok natin dito sa ground, sa positive. Yan, kung napapansin nyo ay nagkaroon siya ng ilaw yung ating TV. At kapag binitawan naman natin ay mag-o-off siya. So yan. Bali, tusok natin sa positive ng secondary ng diode. Sa diode kagad tayo magtusok. At kung napapansin nyo ay meron tayong power. Kapag pinawi on natin, so madali nating i-trace ang mga sira sa TV natin, no? So i-power on natin yung pinaka-button nito. Yan, nag-power on tayo. At the same time lumabas na rin yung power on ng TV, no? Yan, kulay green. At kung i-off naman natin ay mag-off yan. Yan, nag-off siya. Ibig sabihin ay buhay ang secondary ng board na ganito na TV. So madali nyo ma-locate o madali nyo ma-trace kung saan ang problema ng TV, kung sa primary ba o sa secondary out. So yan. Dito naman mga ka-DIY ay meron tayong board ng aircon. Ang requirement voltage ng secondary nito ay 5 volts, 15 volts, at 12 volts, no? Sa aircon na ganito, ito ay aircon ng Midea. Ito yung pang-sample muna natin kasi sira na naman yun. Sira ito mga ka-DIY, no? Bali, ang requirement kasi ng board na ganito ng aircon, ito ay para sa 15 volts at saka 12 volts at saka 5 volts at 7 volts, yung mga ganon. So
So para mabuhay natin yung system or itong system niya ay kailangan natin ng requirement na 5 volts, no? So alamin niyo muna yung mga board kung ano yung mga requirement bago niyo i-apply ang ganitong klase ng tool. So ang requirement para mabuhay ang MCU ng ating aircon board. So kinakailangan natin ng 5 volts dyan. So dito, apply natin. So ayan mga ka-DIY, no, binaba natin ng 5 volts yung ating supply. Babaan natin konti. Gawin natin 5.1 volts o 5.2 volts, 5 volts sarado, pwede na naman. Ang requirement ay 5 volts, no. Dito ay gumamit ng regulator galing sa transformer, papuntang regulator natin na 15 volts, tapos magda-drop siya gamit ng 7805 na regulator. Ito 7805, ibig sabihin yung output nito ay 5 volts. So mababang voltahe ang output. Ang input nito ay 15, ang out niyan ay 5. So ang 5 volts ay didiretso yan dito sa ating MCU. Kung sakaling sira din naman itong resistor drive niya dito, may resistor drive yan ito para ito sa power on ng ating indicator dito. Kung nag-supplyan nyo ng 5 volts at ayaw umilaw, ibig sabihin ay pwede nyo palitan o i-replace muna itong resistor ito na 101, ibig sabihin ng 100 ohms yan. So para magkaroon ng power yan. So kabisado natin kasi ang board na ganito, kaya alam na natin yung mga problema nila, no. Kapag walang power, pwedeng sira yung ating resistor. In-applyan na natin ng 5 volts, walang short, ibig sabihin pwedeng itong sira yung resistor na to. Phase value, no, na array. Tawag sa resistor nito na may 4 na paa ay array. So 101, ibig sabihin 100 ohms. So yan ang nagsusupply dito sa ating MCU din para magkaroon ng power. So applyan natin itong mga ka-DIY, no. Bali sira itong board na to. Ngayon ay susubukan natin yung short killer natin para malaman nyo rin, no. Okay, so ang output, ang input nito ay dito banda, kaliwa, at yung gitna naman ay ground, at yung output naman ay 5. Subukan natin, i-inject yung 5 volts. Ayun ay kukuha tayo ng ground ng secondary, no. Dito, kukuha ko ng ground ng secondary. Okay. So ito, may capacitor dito. Ito yung ground, ito yung positive sa capacitor. Blanco. Ilalagay natin dyan at ilalagay natin dito sa positive. Ito yung in na 15 volts, ito yung ground, ito yung 5 volts out. So ang requirement ay 5, so kaya 5 yung nakaselect doon sa ating short killer. So ngayon ay itutusok natin sa connection ng 5 volts. Titingnan natin kung mag-power on yung aircon. Bali outdoor board ito mga ka-DIY, no. Kung napapansin nyo ay umilaw, ibig sabihin ay buhay ang system nya, no. So buhay yung system, kaya kung napapansin nyo umilaw yung ating indicator ng ating, yan, umilaw siya ng ating system. Ibig sabihin ay nasa ibang sira ito kapag kasira, no. Ngayon ay sira ito mga ka-DIY at tinester ko na ito. Bali short kasi ang diode ng 15 volts, kaya pagka inangat natin to, pagka inangat natin sa 15 volts sa input, angat natin ng 15, dapat ay magkaka-power yan pagka na-input yung 15 volts. So ang pinaka the best way ay alamin nyo yung mga requirement bago nyo i-apply para mas maganda, mas maintindihan nyo mga ka-DIY na kung paano talaga gamitin. So ngayon ay mayroon tayong 15 volts sa output, 15.9 or 15.5 yan. Okay. So ngayon ay dito, apply natin. Bali ang diode kasi nito ay shorted yan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, shorted yan. Kaya kapag in-apply natin to, ito yung negative, ilalagay natin ito sa negative. At yung positive A naman ay dito sa ano, dito. Kung napapansin nyo, ayaw umilaw, no. Tumataas yung amperahe natin dito, yung wattage o ampere, wattage or amps dito, mataas yan. At kung napapansin nyo, kapag in-inject natin ay ayaw mag-power on. Yan, at umusok itong diode na to. Kita nyo, umusok, ibig sabihin ay short yan, shorted itong diode na to. Kaya timing lang na pag-vlog natin ay meron tayong ganitong klase ng trouble, kaya na-share natin, no. Applyan natin ng flux yung diode ng secondary para sa 15 para makita nyong nalulusaw siya. Yan, shorted yan, kaya makikita talaga ng short killer kung saan yung problema. Yan, lapitan natin. Ito ay diode ng 15 volts. Kung napapansin nyo, pagka in-input natin dito yung ano, in-input natin yung 15 volts sa regulator,
papansin nyo ay nasusunog yung flux. Yan. Okay, papansin nyo nasunog. Ibig sabihin na mga ka-DIY ang sira ng board na ito ay diode, kaya ayaw mag-power on, kaya ito pina-repair sa atin. So na timing nga na pag-vlog natin ay meron tayong sample, no? So remove lang natin yung diode ng secondary at itong board na to ay mabubuhay na to. Okay, so next na gagawin natin ay dito sa lithium battery, no? Ang requirement nito ay 3.7 volts. Okay, so 3.7, baba natin ng 3.7 volts para makapag-charge tayo ng battery. Pwede nyo yung gamitin itong as a charger, no, ng battery natin. Baba lang natin ng at least 3.7 volts. Ang requirement naman ito ay 4.2 volts, no. 3.7 kapag standby voltage at kapag full naman ay nasa 4.2 volts ang 18650. So ang requirement ng 18650 ay 3.7, pero pagka full charge nito ay 4.2. Ipopolarity natin sa negative at positive sa positive. Ngayon ay titingnan nyo ay tataas yung wattage or amps. Minsan dito naka-display amps, no? Mapapansin nyo ay habang bumababa yung ating habang bumababa yung wattage natin, ibig sabihin pa full charge yan. At napapansin nyo nagkaroon ng ilaw yung ating charging dito. Sa bandang itaas ay may kulay blue dyan. So yan ang charging. Yan. Nagsiswitch yan, no? Pagka nakadikit, ibig sabihin nagcha-charge yan. Yan. Kita nyo? So nagcha-charge ito mga ka-DIY, no? Yan. Ibig sabihin charging yan. Pwede nyo itong pang-charge ng baterya o battery. So okay pa ito mga ka-DIY. Nagcha-charge pa siya. Ngayon naman ay meron tayo ditong isa pa. Bluetooth speaker, no? Board para malaman yung buhay ang board. Kung sakaling ayaw mag-charge dito sa 5 volts ay pwede nyo applyan ng voltage dito sa ating battery. Ito ay 3.7 battery. So yan, no? Ground at saka bat. Yan. Ground at saka bat positive. Ground at battery positive. O bat positive. So dito malalaman natin kung buhay pa ang Bluetooth speaker na ganito. So i-on lang natin tapos i-apply natin yung application, no. So ang requirement ng bolt na ganito ay ito yung ginagamit usually ng mga battery. So ang requirement ng battery ay 4.2 volts. So 4.2 volts itong setup natin para ma-inject natin dito sa supply, no. Kailangan ay tama ang procedure at polarity para hindi masira. So dito mayroong terminal, kung silipin sa ilalim ay meron siyang negative at saka positive. Ground at saka bat. So unang apply natin, ito yung pinaka battery natin, yung supply, para magkaroon ng power on yung ating mga Bluetooth speaker. Nung in-apply natin sa terminal ng battery ay nagkaroon siya ng power. Ibig sabihin lamang ay goods pa ang board na to at pwede pa natin gamitin. Kung sakaling ayaw mag-charge dito, so dito kayo mag-apply sa likod gamit itong ating back converter. So in-applyan natin dyan sa positive at saka negative, so nagkaroon siya ng power. So ganun lang kadali mga ka-DIY, no, kapag meron talaga tayong tool na mga ganito. So yun lang mga ka-DIY yung pinaka-basic na paggamit ng ating DIY short killer at DIY power supply. So naibahagi ko naman sa inyo sa iba't ibang klase ng mga application kung paano gawin. So mabuti ay meron tayo kaninang nakitang short dito. So alam na kagad natin kung anong trouble ng board dito naman at sa mga iba pa. So ayan mga ka-DIY ay gagamitin natin to usually sa ating mga pag-vlog or pagre-repair para the same time kapag ginaya nyo ay meron na kayong susundan. So gawan nyo lang ito ng kaha or bumili kayo ng mga plastic na pwede pang gawing kaha, no. Ito ang tinabas ko dito ay grinder na yung bala natin ay pang plastic. Ito ay nasa 6mm or pwede bumili kayo sa online ng acrylic na ang may kapal na 6mm. Butasan nyo lang ng barina yung gilid. Butasan nyo lang ng barina at saka bumili kayo ng screw. So screwan nyo na lang, no. So yan. So hindi ko na ibibigay yung pattern nito ng box at kayo na lang ang gumawa. So yun lang, napaka basic lang naman gawin. Ito ay indicator lang naman kahit wala naman to. Okay lang yan. So yun lang mga ka-DIY yung ganitong klase ng tool ay sana makapagbigay tayo ng mga tool sa inyo, no, homemade natin. So meron pa tayong mga tool na mga homemade sa mga ilang araw, baka makagawa tayo. So ma-share din natin sa inyo mga ka-DIY, no.
So salamat sa inyong pagkikinig at panonood sa ating mga viewers and subscriber. So hanggang dito lang ating video mga ka-DIY at maraming salamat sa inyong panonood. This is JM Tutorial. Bye-bye.